Ang sabi nung isang kakilala ko, kapag hindi daw siya kinakausap o iniimik ng asawa niya, ninenervyos na siya. Ibig sabihin, masama ang loob nito. Feeling niya, parang tinotorture daw siya. Mabuti pa daw na awayin na lang niya o awayin na lang siya talaga kesa sa idaan siya sa silent treatment at basta na lang hindi kakausapin nang hindi niya alam kung bakit. Kaya, alam nyo, believe talaga ako dito kay Elizabeth sa kwento ni San Lucas sa ating ebanghelyo. Nang malaman daw ni Zacarias na buntis ang misis niya, abay hindi na siya kinausap nito. Tumahimik na lang basta. Katahimikan na nagtagal, hindi lang sa isang araw o isang linggo, 9 na buwan. Hindi ba grabe yun? Hindi ka kakausapin ng asawa mo sa loob ng 9 na buwan? Pero na-survive niya to. Believe din ako na nakayanan din niyang harapin at pakitunguhan ang mga relatives ni Zacarias. Biro niyo, kung di ba naman sila talagang nang-uudyok ng intriga. Pati ba naman yung pangalan na ibibigay sa bata, pakikialaman nila? Dapat daw, Zacarias Jr. ang itawag sa bata. Kasi only child naman siya. Abay, talagang nanggagatong sila. Nanunulsol ng gulo. Sinabi pa nila, ano kaya? Itanong muna natin sa ama ng bata kung sang-ayon ba siya sa gustong ipangalan ni Elizabeth sa anak niya. Nag-i-expect sila ng gulo. Ine-expect nilang magre-react si Zacarias para sabihin niyang, wala akong kinalaman sa batang yan. Huwag niyo siyang ipangalan sa akin, hindi ko anak yan. May suspecha kasi sila na kaya nanahimik si Zacarias ay dahil hindi niya matanggap na kanya yung batang isisilang ni Elizabeth. Kapag tumanggi si Zacarias na pangalanan yung bata, ang ibig sabihin nito, hindi niya tinatanggap na lehitimong anak niya ito. Ang tawag natin sa panahon ngayon ay a paternal acknowledgement. Ang husay talagang magkwento ng drama ni San Lucas. Noon daw mismong sandaling iyon, mabubuksan ang bibig ni Zacarias upang sabihin sa mga kapitbahay at mga kamag-anak na tama ang misis niya. Magsitigil na kayo sa intriga ninyong mga chismoso at chismosa. Sinabi niyang, tama ang misis ko. Sumang-ayon siya sa kanya na ang dapat ipangalan sa bata ay Juan. Meron tayong kasabihan sa Tagalog, huli man daw at magaling ay naihahabol din. Minsan, nag-serve sa akin sa isang parokya ang isang seminarista. Hindi ko alam na seminarista siya. Kasi mukhang matanda pa siya sa akin nung panahon na yun. Para bang nasa 50 anyos na. Sabi ko, talaga, seminarista ka? At ang sabi niya, late vocation po kasi ako. Ang sabi ko sa kanya, hindi late vocation yan. Late response, siguro. No such thing as a late vocation, maybe a late response. Minsan, tulad ni Zacarias, hindi naman tayo kaagad maka-oo sa tawag ng Panginoon.
nang sabihin ni Zacarias, ang pangalan niya'y Juan. Parang noon pa lamang siya umuo sa balita ng Anghel Gabriel. Nang balitaan ni Gabriel si Maria, di ba, nakuha kagad ni Gabriel ang oo ng dalagita. Pero kay Zacarias, kay matandang Zacarias, after 9 months pa lang nakuha yung oo. Ang pangalan na ibibigay niya ay ang pangalang binanggit sa kanya ng anghel 9 months earlier. Ibig sabihin, dito pa lang siya nag-e-express ng paniniwala doon sa sinabi ni Anghel Gabriel sa kanya na matutupad daw sa takdang panahon. Sabi din nila sa Ingles, you cannot teach old dogs some new tricks. Hindi raw matuturuan ang matandang aso ng mga bagong trick. Hindi totoo yun. Pwede pa rin. Pero mas challenging nga lang. Kailangan ng tiyaga, kailangan ng mas mahaba-habang panahon at pasensya. Ang naiisip ko dito ay yung takbo ng 2 alagad. Tandaan ninyo, nung ibalita na nawawala ang bangkay ni Jesus, tumakbo ang 2 alagad, yung pinakabata at yung pinakamatanda. Pinakabata, si San Juan. At ang pinakamatanda sa mga alagad, si San Pedro. Pareho silang tumakbo patungong sementeryo. Pagdating doon, tumingin daw si Juan at sabi ng may akda, siya ay naniwala. Pero si Pedro, tumingin din, hindi daw niya maintindihan ang kahulugan ng mga pangyayari. Medyo nagtagal ng kaunti bago na-pick up ni Pedro. Ano ba yung message? Isa daw sa pinakamalinaw na indicator na tumatandang paurong yung tao ay kapag sumusungit na siya. Pag nawawalan ng sense of wonder or nawawalan na ng sense of humor, kapag masyadong mabagal ang pick up sa mga pahiwatig ng Diyos sa buhay niya, sila yung tipong nagiging killjoy na. Ayaw na ng sorpresa. Yung tipong natitigatig, baga, o natuturete kapag may nagbago kahit na konti sa kanilang daily, regular routine sa buhay. Si Elizabeth, sa tingin ko siya ang magandang huwaran ng tamang pagtanda. Kasi habang tumatanda, mas lalong lumalakas ang instincts. Mas nagiging welcoming, mabilis kumilatis ng grasya ng Diyos. Very open siya sa galaw ng Espiritu Santo. Sa totoo lang, kay Elizabeth nga mas bagay yung kantang Magnificat ni Mama Mary. At sa palagay ko, yun din ang dahilan kung bakit sa ibang lumang manuscripts ng Biblia, ang umawit daw ng Magnificat, hindi si Mary, kundi si Elizabeth. Totoo, may mga Latin versions, lumang Latin versions, na ang Magnificat ay galing kay Elizabeth. May isa pang karakter na nandoon din sa eksenang ito nung makapagsalita na si Zacarias. Hindi binabanggit ni San Lucas. At ako sa palagay ko, nandoon siya. Sa tingin ko nga, ang may hawak ng bata, hindi man si Elizabeth, kundi si Mama Mary. Tahimik na saksi. At may kutob ako na ang nagpalakas ng loob kay Elizabeth para maging mas assertive siya sa mga intrigerong kamag-anak at sa mister niyang tumahimik ay ang moral support ni Mama Mary doon sa tabi. Tahimik lang, pero nagpapalakas ng loob.
Sa totoo lang, 5 months daw na nagtago si Elizabeth, di ba? Nasabi ko yan the other day. Ang pagdalaw ni Maria ang nagpalakas ng loob sa kanya. Sa buhay kasi natin, minsan, kapag mahina ang loob ng tao, madali siyang mapapadala sa sinasabi ng ibang tao. Katulad ngayon, tanungin mong maraming botante, kung bakit yun ang kandidatong iboboto nila. Hindi naman nila may paliwanag. Yun ang matunog yun yung direksyon ng agos ng opinion sa social media. Para bang noong tanungin si Pilato kung sino ba sa dalawang bilanggo ang palalayain niya, si Barrabas o si Jesus? Sinong pinili? Ang magnanakaw. Nadala lang sila sa lakas ng sigaw ng mga Saduceo. Minsan, kapag sinabing the will of the majority, tinatawag na kagad na demokrasya. Hindi demokrasya ang tawag sa ganoon. Disgrasya. Si Zacarias, muntik na rin niyang tanggihan ang grasyang alok ng Diyos. Salamat na lang. Nagkaroon siya ng panahon, mga ilang buwan, upang manahimik. Kaya hindi parusa para sa akin yung pananahimik niya, kundi oportunidad para magnilay, para mag-isip-isip, para unti-unting makita ang kamay ng Panginoon sa mga pangyayari sa buhay niya, sa paligid niya, sa pamilya niya, sa bayan niya. Kaya may kutob ako na kahit si Zacarias, palagay ko binulungan din muna siya ni Mama Mary bago nabuksan ang bibig niya. Siguro nung tanungin natin, ano bang gustong ipangalan nung ama doon sa anak niya? Palagay ko ang lumapit si Mama Mary. At sinabing, Zacarias, Kuya, panahon na para magsalita ka at manindigan. Kung may panahon para manahimik, may panahon din para magsalita. May panahon din upang bigkasin ang totoo para kilalanin ang tunay na kalooban ng Diyos sa buhay natin.